Paano bang pinalaki ni Ali ang mga batang iyan? Wala sa sariling sambit ni Aaron. Narinig iyon ni Senyora. At least nagawa niya palakihin ng tama ang kambal na walang sustento mula sa'yo. I am so proud of her. Sa loob ng 5 taon na akala nating patay na siya, buhay pa pala siya at baka naghihirap siyang palakihin ng mga bata sa loob ng 5 taon at wala man lang tayong naitulong sa kanya. Yun na lang isipin mo, Aaron. Kung gaanong naghihirap si Ashley sa pagpapalaki ng anak niyo na walang nakukuhang sustento mula sa'yo. Alisin mo na ang galit mo kay Ashley. Walang kahihinatnan ng galit mo sa kanya. Maaaring yan pa ang maging dahilan ng paglayo ng loob ng mga anak mo sa'yo kapag nagbatigas ka pa. Paalala ni Senyora sa anak na si Aaron. Ashley's POV. Habang nasa trabaho, panay ang sulyap ko sa litrato ng kambal. Habang walang customer, pasimple kong dinudukot sa bulsa ng aking pencil skirt ang litrato ng kambal na isinigso ko sa maliit na bulsa. Naka-assign ako sa jewelry store. 3 kami na sales lady ang naka-assign dito. Ang akala ko sa damitan ako naka-assign pero dito pala ako inilagay sa jewelry store. Hoy, nakikita kita. Nakikita ka sa CCTV. Nandiyan pa naman yung boss. Biglang siko sa akin ang kasama ko. Si Yana. Close ko kaagad dito nung una ko palang itong pasok dito sa store. Sorry, hindi ko kasi mapigilan ang sarili kong hindi tingnan ng mga anak ko. Sagot ko dito. Mamaya mo na tingnan yan, baka mapansin ka ni boss. Masungit pa naman yun. Palibasa kasi isang byudo. May isang anak pero alam mo, ang gwapo nun. Kaso nga lang masungit. Kwento ni Yana sa akin. Sa totoo lang hindi ko pa nakikita ang boss namin na sinasabi niya. Third person's POV. Pagkatapos kumain ay naglaro naman ang kambal sa sala habang kausap ni Senyora sa Aaron. Tanaw nila ang paglalaro ng kambal. Sandaling nakalimutan ni Aliana ang galit sa kanya dahil nag-enjoy ito sa paglalaro. Aaron, hindi mo dapat inilayo ang kambal sa kanilang ina. Matagal silang nagsama at sa Ashley ang nakasanayan ng 2 na kasama. Talaga magtatampo sa'yo sa Aliana. Kasi simula mo palang bad shot ka na kaagad sa mga anak mo. Sermon ni Senyora Carmela sa anak. Anong gagawin ko? Magmamakaawa ako kay Ashley na sumama? Ayaw niya nga sumama. Bakit ko siya pipilitin? I'm not the type to force someone who doesn't want to. Hanggang ngayon matigas ka pa rin. Kahit man lang sana para sa mga anak mo. Kaya mo pipilitin sa Ashley kahit ayaw pang sumama. Baka nahihiya naman yung tao kaya hindi sumama. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Aaron. Tanaw kasi nila ang saya ng kambal. Ilang taon niyang hindi nakasama kaya kailangan niyang bumawi dito. Uuwi na kami. I still have a lot of things to do. Paalam niya sa ina. Hindi mo ba muna ipagpapaliban ang negosyo mo na iyan? Makapag-bonding ka muna sa mga anak mo. Bukas na ako makikipag-bonding sa kanila. Uubusin ko ang oras ko bukas sa kanilang 2. Iniwan niya ang ina at lumapit na sa kambal. That's all for today, twins. We need to go home. Pagkalapit niya sa 2 pinatayo niya na ang mga ito at inutusan ng isang katulong na tulungan ng kambal na mag-hotbat. Ilang minuto siya naghintay sa sala bago bumalik ang kambal. Maayos na at nakapagbihis na rin ang mga ito. Dito na lang ako. Nakalukip-kip na sabi ni Aliana at kaagad na nagsalubong ang kilay ni Aaron. No! Sasama ka sa amin, Aliana. No one will be left here because you two will come with me. He said authoritatively. Mas gusto ko dito kay Lola. Ayoko sa'yo. Nakapamewang naman si Aliana. Aliana, huwag mo ipilit ang gusto mo. Don't test my patience. See? Bad ka nga. Hindi naman din yan si Mami. Kahit anong pasaway namin sa kanya, hindi siya galit sa amin. Ikaw, bilis ka lang galit. Nakanguso na sabi ni Aliana. Biglang lumuhod si Aaron para mapantayan ang anak. Aliana, pagod ako kaya huwag mo nang kulitin pa ang daddy, okay? Para hindi magalit ang daddy, sumunod ka sa sinasabi ng daddy. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi nakasagot si Aliana, kundi napanguso lang ito habang nakapamewang sa kanya. Dahil ayaw sumama ni Aliana, walang nagawa si Aaron kundi buhatin na lang ito. Pagkatapos magpaalam kay Senyora Carmela ay umalis din sila kaagad. Tinawag ni Aaron ang kanyang maid para pasamahan ng 2 sa magiging silid nito. Pagkatapos niyang maayos ang sasakyan sa garahe, kaagad din naman siyang sumunod at pumasok sa silid ng kambal. Ito yung silid na inihanda niya para sa triplets noon. May mga laruan, meron ding isa pang silid na puro laruan ang laman. Merong toy playground, lahat na yata na pwedeng laruin ng kambal ay nandoon sa silid na iyon. Mamaya na muna kayo maglaro, maglinis muna kayo ng katawan. Kaagad nasigaw niya sa kambal. Napalingon ito sa kinaroroonan niya. Maglalaro muna kami, Daddy. Sagot ni Hayden.
No, maglilinis na muna ng katawan. Madiin na sabi niya. Loko nga, kapag naliligo ako kasama ko si mama, sabay kaming naliligo. Napalunok kaagad si Aaron nang marinig ang sinabi ni Aliana. Kaagad na naglaro sa isipan niya kung paanong maligo ang asawa. Tumikim siya para mawala sa isip niya ang sinabi ni Aliana. She's not here, so I'll give you a bath. Whether you like it or not, I'm the one who will follow. He said authoritatively to Aliana. Aliana rolled her eyes. Don't you dare roll your eyes to me, Aliana. Saway niya sa masungit niyang anak. Walang nagawa sa Aliana kundi sumunod na rin kay Hayden sa banyo. Nang makita ang banyo ay kaagad na sumigaw sa Aliana. Wow! Nanlaki ang mga mata ni Aliana nang makita ang malaking bathtub. Kasyang-kasyang 4. Kaagad na nagubad ng damit at shorts si Aliana at si Hayden. Nang pumasok sa loob si Aaron ay nadatnan niya ang kambal na naglalaro sa bathtub ng bubble bath. Napangiti siya na makitang sobrang saya at ang laki ng mga ngiti ng mga ito habang naglalaro. Nang lagyan ni Hayden ang mukha ni Aliana ng bula ay kaagad napasigaw sa Aliana. Sumbong kita kay mama! Sigaw nito at pumikit-pikit pa dahil sa bula na napunta sa mata nito. Kaagad siya lumapit dito para alisin sa bathtub sa Aliana. Pinunasan niya ang mukha nito na napuno ng bula. Pagmulat nito ay kaagad na nanlaki ang mga mata ni Aliana na makita siya nito. Akala ko si mama. Napanguso si Aliana saka kumawala sa bisig niya at bumalik sa bathtub at patuloy na naglaro. Pagkatapos magsawa ng dalawa ay inutusan niya si Yaya na paliguan ang dalawa. Pagkatapos maligo at magbihi saka lang siya pumunta sa kanyang mini office para pagtuunan ang nakaligtaan niyang trabaho. Kaliwat kanan kasi ang mga pinapatayo niyang gusali. Meron siyang pinapatayong resort sa Boracay at hotel naman sa Baguio. Nang makapasok sa mini office, narinig niya ang boses ni Aliana. Napalingon siya dito. Aliana, anong ginagawa mo dito? Tanong niya kaagad dito. Isinarado nito ang pintuan. Maglalaro. Kaagad na sagot nito at nauna pa nga ito sa kanya na lumapit sa kanyang office desk. Ano to, Daddy? Tanong ng inosente niyang anak sa kanyang office desk at sa kanyang laptop. Ano bang uunahin kong sagutin? Yung table ba or laptop? Lumapit siya kay Aliana na nakaupo na ngayon sa kanyang swivel chair at nagpaikot-ikot. Kaagad niyang nasapo ang noo dahil sa kakulitan ng anak. Mas makulit ka pa pala sa inaakala ko. Tila pabulong na sabi niya. Daddy, pwede ko ba maborrow to? Turo dito sa kanyang laptop. Pamuntong hininga siya bago nagsalita. Anong gagawin mo sa laptop ko? Marunong ka ba niyan? Opo, meron yan yung kalaro ko. Nanonood kami ng Cocomelon kaya manonood na lang din ako ng Cocomelon habang busy ka pa. Nagpapakyut na sabi nito. Manang-mana ka talaga sa ina mo. Ganyan din yung mukha niya when she borrowed my laptop. Napangiti siya nang wala sa oras. Okay, pero sandali ka lang manonood sa laptop. Paalala niya. Okay po. Nag-thumbs up kaagad sa Aliana. Nagbago na ang mood ng anak niya. Kinuha ni Aaron ang laptop at nag-search na lang sa YouTube. Makalipas ang isang oras, nulyapan niya si Aliana. Nanonood pa rin ito at tila walang balak na matulog. Aliana, go to your room na. Utos niya dito. Umiya na, Daddy. Sagot nito nang nakafocus ang paningin sa screen. Don't be stubborn, Aliana. Go to your room now. It's already midnight. Tumigil sa panonood sa Aliana at lumapit sa kanya. Naghila ito ng isang upuan at doon umakyat para mapantayan siya nito. Aliana! Saway niya dito, ngunit patuloy ang panggugulo sa kanyang buhok. I said stop it! Just go to your room now and sleep! Bigla niya itong nasigawan. Napatigil ang mga kamay ni Aliana sa panggugulo ng buhok niya. Bigla itong umiyak. Aliana! Pag-aalo niya dito. I'm sorry, pagod lang kasi ako tapos inistorbo mo pa. I'm sorry, baby. Humarap ito sa kanya ng puno ng luha ang pisngi. Gusto ko lang naman kasing maramdaman si mama. Sa gabi kahit anong gulo ko sa buhok niya, hindi siya nagagalit. Pero ikaw, galit ka agad. Ayoko na sa'yo. Pumulahaw ito ng iyak. Aliana, shh. Kaagad niyang niyakap ang anak. Hindi niya alam kung paano ito patatahanin. Don't cry, Aliana. I will take you to your mom tomorrow. Just don't cry. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Aliana. Talaga? Dadalhin mo ako kay mama? Isasama mo na rin si mama dito? Masayang-masaya na tanong ni Aliana sa kanya. Ilang minuto bago niya ito nasagot. Promise ba yan, Daddy? Hindi ka pa sumasagot eh. Okay, fine. If that's what makes you happy,
Isasama natin ang mama mo dito. Sagot na lamang niya para tuluyan na itong tumigil sa pag-iyak. Yay! Pinko promise yan, Daddy ha! Wala nang bawian! Nagtatalon sa tuwa si Aliana at nagpaalam na lumabas para pumunta sa silid at matulog. Tanaw niya ang paglabas nito habang may ngiti sa kanyang labi. Napailing na lamang siya sa kakulitan ni Aliana. Aliana reminds me of her. Ashley's POV. Kapapasok ko lang sa jewelry store. Hataw ka agad dahil sa daming customer. Dinagsayat ang jewelry store ng mga foreigner. Marami yatang magpapakasal sa taon na ito. Karamihan mga wedding ring ang kanilang mga binibili. Late ka, Ashley. Siko ka agad sa akin ni Yana. Siya lang yata ang kasama ko. Wala yung isa ko pa nakasama. Oo, as usual, late na naman. Sagot ko. Nasaan si Danica? Tanong ko naman sa kanya. Nasa ibang store. Kalilipat niya lang. Kaya naman daw natin dito kaya tayong dalawa lang. Ganun ba? Kunting pag-uusap namin ni Yana at balik na naman ulit sa pagtatrabaho dahil merong customer. Nang mawala ang customer, sumaya sa akin si Yana. Nasa kabilang side kasi ito at hindi ko masyadong maintindihan ang gusto niya sabihin. Ano? Tila pabulong ko. Sumaya siyang ayusin ang uniform ko. Inayos ko naman ito. Sumanyas din siya gamit ang kanyang ngiti. Gusto niya yata na ngumiti ako. Hindi pa man ako nakakangiti ay narinig ko na ang pagpapanik ng iba naming katabi na store. Nandyan daw si Mr. Rossi, may kasamang babae. Girlfriend niya yata. Mukhang dito daw sa store niyo ang punta. Sigaw na isang babae mula sa katabi naming store. Hindi naman siya chismosa sa lagay na iyon. Sino naman kaya iyon? Lumapit ako kay Yana para itanong iyon. Hindi mo kilala? Boss natin yun. Siyang may-ari ng mall at maging lahat ng stores dito ay sa kanya rin. Napaawang ang labi ko sa sagot ni Yana. Talaga? Nandito siya ngayon? Hindi ba't sabi mo masungit yun? Oo. Masungit talaga yun pero fake news lang yung sinabi ko sa'yo na byudo na siya. Wala pa siyang asawa. Pero may anak na. Ang cute nga ng anak nun eh. Kwento dito sa akin. Kaagad na tumikim si Yana. Sa kanya ako itinulak palayo sa kanya. Nandiyan na si Mr. Rossi. Kaagad na sambit niya. Sa kanya ako sinanyasa na bumalik sa pwesto ko. Doon ko napagtantong may mga naka-men in black suits na palapit sa aming store. 3 lalaki at isang sexy na babae. Wow! Napaawang ang labi ng babae na makapasok sila ng tuluyan sa store namin. Good afternoon, Mr. Rossi. Bati ni Yana nang mapalapit ang mga ito sa kanya. Hindi man lang ito sumagot. Bigla akong kinabahan. Mukhang hindi nga marunong umiti. Pumili ka ng lahat ng gusto mo, Bella. Sabi ni Mr. Rossi sa babaeng manghang-mangha sa mga nakikita. Really, hon? Yeah. Rinig na rinig ko ang kanilang usapan sa kinaroroonan ko. Pumaling ang kanilang tingin sa aking pwesto. Napalunok ako. Mukhang dito sila sa aking pwesto pupunta. Nang makalapit sa pwesto ko, saka ko sila binati. Good afternoon. Bati ko nang babaling ang paningin ko sa sinabi ni Yana na may-ari nitong mall. Ay tila pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. I want this gold necklace. Can I touch it? Martang utos sa akin ng babae. Kinuha ko ito mula sa lalagyan at ibinigay iyon sa kanya. Nang mabaling muli ang aking paningin kay Mr. Ross ay napansin ko ang paninitig niya sa akin. Hon? How about this one? Pinakita iyon ng babae kay Mr. Rossi. Ikabit mo nga sa akin ang necklace. Utos nito sa akin. Kaagad naman akong pumasto sa kanyang likuran para ikabit ang necklace. Maganda bang tingnan sa leg ko, hon? Martang tanong nito kay Mr. Rossi. Tumawa lang si Mr. Rossi. Hindi umimik. Sino ba naman ang iimik pa sa maarte niyang girlfriend? Sa isip-isip ko. Isusuot ko na, hon. Hanap ako ng isa. Muli ay sabi ng babae. Naghanap nga ito at itinuro sa akin ang nagustuhan. Pinakuha niya sa akin ang maliit na babasaging box na kinalalagyan ng necklace na nagustuhan niya. Nang kunin ko sa lagyanan ng necklace ay biglang dumula sa kamay ko ang maliit na box na pinaglagyan nito. Kagad tumili ang babae. Ako naman ay nataranta dahil nabasag ko iyon. Nagmadali akong pulutin ito. Ano ba naman yan? Di ka nag-iingat! Sigaw ng babae sa akin. Bella, that's enough. Kunin mo na mga nagustuhan mo dahil magmamadali na ako. May pupuntahan pa ako. Sabi ni Mr. Rossi dito. Napatingin pa ito sa akin. And you, we'll talk tomorrow about the damage. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Habang paalis ito sa store namin ay hindi pa rin ako makapaniwalang kakausapin ako ni Mr. Rossi bukas dahil sa nabasag kong box. Paano na?
Mukhang 5 buwan ko pa yatang sahod ang katumbas ng box na yun. Paano na yan, Sisi? Talagang babayaran mo yung nabasag mong box. Kilala na namin niya si Mr. Rossi. Walang madali sa kanya. Lahat kami dito konting pagkakamali lang bawas na sa sweldo. Lumapit ka agad sa akin si Yana. Hanggang sa pag-uwi naisip ko pa rin na nangyari kanina at ang pamilyar na mukha ni Mr. Rossi. Hindi ko matandaan kung saan ko nga ba siya nakita. Ang malala pa, bukas ay kakausapin niya ako. Sana huwag nang matuloy iyon. Kinakabahan ako ngayon pa lang. Kapapasok ko lang at pagod na umupo sa sofa. Kukunin ko na sana ang cellphone para tawagan ang kambal ngunit may narinig akong katok sa pinto. Sunod-sunod na mga katok. Sinulipan ko ang orasan. 7:00 na ng gabi. Sino naman kaya bisita ko sa ganitong oras? Bigla akong kinabahan. Baka masamang tao. Kinakabahan na, tinanong ko kung sino mga ito. Sino yan? Walang sagot mula sa labas. Mas lalo akong kinabahan. Hindi kita pagbubuksan kung hindi mo sasabihin kung sino ka. Kinakabahan na tanong ko, saka ko kinuha ang walis para naman kapag nagpumilit na pumasok ay mahampas ko kaagad ito sa ulo. Open the door. It's me. The twins are here too. Huwag kang praning dyan. Nakahinga ako nang maluwag nang makilala ang boses nito. Si Aaron. Kagad kong binuksan ang pinto at sumalubong sa akin ang mukha ng anak kong nakangiti. Mama! Surprise! Masayang-masaya na bati ng mga ito sa akin. Sinulyapan ko si Aaron. Pinilit nila akong pumunta dito kahit gabi na. Sa totoo lang, ayaw naman kitang makita. Yung kambal lang may gustong makita ka. Yung ngiti ko kanina napawi dahil sa sinabi niya. Pinagbumukha niya talaga sa akin na ayaw niya akong makita. Ngumiti na lang ulit ako at binaliwala na lang ang sinabi ni Aaron. Pinapasok ko sila at pinaupo sa sofa. Kumain na ba kayo? Tanong ko sa kambal. Tapos na po, Mama. Ikaw po, kumain na po ba kayo? Mukhang pagod na pagod kayo, Mama. Pansin ni Alyana ang suot kong uniform at ang haggard ko pa yata. Nakakahiya kay Aaron pero bakit ako mahihiya? Kagagaling lang kasi sa work ni Mama. Sagot ko dito. Bakit niyo pa kailangan mag-work, Mama? Laki-laki bahay ni Daddy eh. Bakit kaya hindi na lang ikaw mag-work, Daddy? Baling ni Alyana sa daddy niya. I already have work, Alyana. Sagot kaagad ni Aaron dito. Hindi sa ganoon, Alyana. Kailangan din kasi mag-work ni Mama para makaipon at makakapasyal tayo, di ba? Talaga, Mama? Papasyal tayo? Natutuwang tanong nito. Oo, sa day off ni Mama, ipapasyal ko kayo. Saan niyo gustong mamasyal? Sa zoo. Sagot ni Hayden. Gusto ko sa Oceania. Sagot naman ni Alyana. Oceania? Napaisip tuloy ako. Sa mermaid fairy tale, Mama. Paliwanag ni Alyana. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Sa kakapanood niya, ito ng mermaid eh. So, this is the house you're renting? Sinuyod ni Aaron ang kabuuan ng bahay na nararentahan ko. Maliit lang ito at medyo luma na. Sira-sira na nga yung dingding. Tumango na lamang ako. Mama, dito kami matutulog. Sabay na sigaw ng dalawa. Binalingan ko si Aaron. Pwede bang dito muna ang kambal? Pakiusap ko dito. Pwede silang matulog dito. Pero kasama ako. Kagad na sagot niya. Ha? Napanganga ko. Bakit ayaw mo? Dahil hindi sila pwede matulog dito. Uuwi na kami. Kaagad na bawi nito. Hindi, pwede ka naman dito. Pero maliit lang itong bahay. Saan ka naman matutulog? Sa kwarto mo. Saan pa nga ba? Alam nga naman patutulogin mo ako dito sa bulok na sala mo. Walang dala ng mga damit ang kambal. Mabuti na lang nadala ko ang iba pa nilang damit kaya may pamalit sila para pantulog. Iniwan namin si Aaron sa sala habang kaming tatlo'y sabay-sabay kami nag-hot bath sa banyo. Maliit lang ang banyo kaya siksikan kaming tatlo. Inuna ko inasikaso sa Hayden ngunit ayaw na nito magpaasikaso sa akin pagdating sa pag-hot bath. Mama, malaki na ako. Kaya ko na maglinis ng katawan ko. Reklamo sa akin ni Hayden. Natigilan ako at binalingan sa Alyana na naglalaro ng sabon. Lumapit ako dito para siya naman ang asikasuhin ko. Sinasabunan ko siya na magsalita ito. Mama, alam mo ba? Ang laki ng paliguan doon sa bahay ni Daddy. Kwento sa akin ni Alyana. Anong ginawa mo sa bahay ng Daddy mo? Naging behave ka ba? Hindi. Proud pa na sagot ni Alyana. Hindi? Bakit hindi ka naging behave sa bahay ng Daddy mo? Bad kasi siya. Yaw ka niya sama sa bahay niya, damot niya, ayaw niya mag-share sa'yo. Nakangusong sabi nito. Natigilan ako sa kamuling sinabunan ng kanyang katawan.
Pagkatapos ko silang asikasuin ay lumabas din kami sa banyo ng sabay para magbihis na rin silang dalawa. Pagkatapos ko silang bihisan ay bumalik ako sa banyo para maglinis din ng katawan. Paglabas ko na sa sala ang kambal sa kakausap ang kanilang ama. Dito ka matutulog sa sala, Daddy ah. Ayoko tabi sa'yo. Di mo sama si Mama sa bahay mo. Narinig ko sabi ni Aliana sa daddy niya. Bakit? Ayaw mo bang katabi si Daddy ha, baby? Rinig kong tanong ni Aaron sa anak niyang sa Aliana. Ayoko tabi sa'yo eh. Ayaw din ni Mama tabi sa'yo. Sagot naman ni Aliana habang nakanguso ito. Binalingan ni Aaron si Hayden sa kabilang side ng sofa. Busy ito sa tablet. Hayden, ayaw mo rin bang katabi si Daddy? Tanong naman ni Aaron kay Hayden. Mukhang naghahanap pa ng kakampi. Hindi sumagot si Hayden. Seryoso sa kanyang pinapanood. Ayaw ka rin katabi ni Kuya kaya wala kang kakampi. Dito ka tulog sa sala. Napadila pa itong sa Aliana sa daddy niya. Natawa na lamang ako habang pinapanood ko sila sa loob ng silid ko. Nakikita ko sila dahil malapit lang naman ang silid ko sa sala at nakaawang pa ang pinto nito. Sinarado ko muna ang pintuan ng silid ko para magbihis. Kasalukuyan ako nagbibihis ng malaki at manipis na t-shirt kung pantulog nang biglang bumukas ang pinto. Nabigla ako nang makitang si Aaron palang pumasok. Napaharap ako sa kanya. Mabuti na lang tapos na ako magdamit. Pero nasa bewang ko pa rin ang tuwalya. Sinamaan ko kaagad ito ng tingin. Aaron, uso naman ang kumatok muna bago pumasok. Inis na baling ko sa kanya. Natigilan siya at napatingin din sa akin. What for? Why do I have to knock before entering your room? It's like I haven't seen all the hidden parts of your body. I have already licked you and tasted you. Ngayon ka pa ba mahihiya? Sagot naman niya. Biglang uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Inirapan ko na lang ito. Ano ba kasang kailangan mo? Bakit pumasok ka dito? Yung kambal nasaan? Nasa bulok mong sala. Sagot naman niya. Bakit nandito ka? Bakit ka pumasok dito? Nailang na tanong ko dahil sa mga titig niya sa akin. Kukuha lang ng unan para kay Hayden. Nakatulog na sa sala. Sagot nito. Dalhin mo na si Hayden dito. Huwag mo nang dalhan ng unan. Utos ko sa kanya. Okay, fine. Parang ayaw pandalhin si Hayden dito. Tanong ko ang paglabas niya ng pintuan. Nagmadali ako nagbihis ng short pagkatapos nag-ayos ng aking mga dapat pang gawin bago matulog. Nang matapos ay tama lang din ang pagpasok ni Aaron. Buhat niya si Hayden. Nakasunod naman sa Aliana sa kanya. Ama, antok na po ako. Inaantok na sabi sa akin ni Aliana. Lumapit siya sa akin at niyakap ang bewang ko. Gusto ko pong makinig ng story. Sabi nito sa akin sa isinubsob ang kanyang muka sa bewang ko. Okay baby, kukunin ko lang yung fairy tale book na palagi kong binabasa sa'yo. Kinalas ko siya sa aking bewang at binuhat para dalhin sa maliit kong kama. Mukhang hindi yata kami kakasya dito. 2 tao lang ang pwede at tamang-tama lang kay Aliana at Hayden ang kama ko. Saan na lang kaya kami matutulog? Sa labag na lang siguro ako at baka pwede naman sa sala na lang si Aaron. Inilapag ko sa kama sa Aliana. Nakapikit na ito at mukhang antok na kaya gusto na kaagad matulog. Kinuha ko ang fairy tale book na palagi ko ikinukwento kay Aliana noon sa probinsya, ngunit pagbalik ko'y tulog na ito. Inayos ko na lang ang unan saka ko kinumutan ng kambal. Napalunok ako na balingan ko si Aaron. Nandito pa pala siya sa silid ko at nakatingin sa akin. Aaron, hindi na tayo kasya sa kama. Sa lapag na lang ako at doon ka na lang sa sala. Sabi ko sa kanya. What? Parang ayaw pa. Hindi ko nalang pinansin. Dadalikuran ko ito para kunin ng extra foam at inilatag sa lapag. Mabuti na lang may extra akong foam. Nang mailatag ito ay nasa harapan ko pa rin si Aaron. Aaron, ano na? Sa sala ka na lang matulog. Sabi ko sa kanya. No way! Hindi ako makakatulog sa bulok mong sofa. Nanlaki ang mga mata ko nang humiga ito sa inilatag kong foam na walang paalam. Hoy, Aaron! Sita ko sa kanya ngunit nagtulog-tulugan na. Nakapikit na ang mga mata habang nakatihaya at nasa braso ito nakaunan. Go to sleep, Ali. Don't act like we're not married. Until now, we're still married. Huwag ka na mahiya, tumabi sa akin. I won't eat you. Nakapikit na sabi nito. Uminit na naman ang pisngi ko sa sinabi niya. Binalingan ko ang kambal. Ayoko tumabi kay Aaron. Meron pa namang konting space sa tabi ng kambal. Magtitiis na lang ako sa maliit na space na iyon kaysa makatabi ang mokong na ito. Ali, turn off the lights. Utos pa sa aking ng mokong na ito. Naiinis na pinatay ko ang ilaw. Nakabukas naman ang ilaw sa sala at sinadya kong nakaawang ang pinto para pumasok ang konting liwanag sa silid. Pagkatapos kong patayin ang ilaw ay lumapit ako sa kambal para tumabi ngunit narinig ko naman ang boses ni Aaron. Ali,
Hindi ka pa ba hihiga dito? Tanong niya sa akin. Hindi ako tatabi sa'yo. Mas titiisin ko pa na dito humiga sa tabi ng kambal kahit masikip kaysa makatabi ka. Sagot ko sa kanya. Tumabi ako kay Aliana ngunit ang liit lang talaga ng space. Konting galaw ko lang ay mahuhulog na ako. Hindi umimik si Aaron ngunit narinig ko ang yipak niyang palapit sa kinaroroonan ko. Nalalaki na lang ang mga mata ko nang maramdaman ang kamay niyang nakahawak na sa bewang ko. Binuhat niya ako mula sa kama na kinahihigaan ko. Napatili ako nang wala sa oras. Hoy Aaron, ano ba? Kagad ko rin tinakpan ang bibig ko dahil napasagaw ako. Baka kung ano na lang ang sabihin ng kapitbahay at maging kambalay baka magising pa. Ang ingay mo? Tatabi ka lang naman sa akin, mag-iingay ka pa. Bakit mo ba ipinipilit ang sarili mong isiksik sa masikip na space ang katawan mo kung pwede ka naman tumabi sa akin? Sambit niya, sa kanya ako inilapag sa foam na inilatag ko. Pagkatapos niya akong ilapag ay humiga na rin naman na siya sa tabi ko. Tumagilid ako at tumalikod sa kanya. Ipinikit ko na lang ang aking mata ngunit hindi ako makatulog. Bawat galaw niya ay nagigising ako. Tinakpan ko ang aking tenga para naman hindi ko na marinig ang galaw niya. Tinakpan ko nga ang aking tenga ngunit ramdam ko naman ang bawat paggalaw niya. Sa wakas, ilang segundo hindi na rin siya gumalaw kaya nakatulog ako. Nalimpungatan ako nang may maramdamang lamig na humahaplos sa dibdib ko. Nagising ako sa lamig na iyon. Nanlaki kaagad ang mata ko nang mag-sink in sa utak kong kamay ni Aaron ang humahaplos sa dibdib ko. Kumilos ako para tanggalin yung kamay niya sa dibdib ko. Aaron, ano ba? Bakit mo ba hinahalos yung dibdib ko? Pabulong na tanong ko sa kanya. Nasa loob ng t-shirt ko ang kamay niya. Wala pa naman akong suot na panloob kaya malaya siyang nakapasok at malaya niyang hinahaplos ang dibdib ko nang hindi nahihirapan. Gumalaw ito. Pakiramdam ko lumapit siya sa akin. Saka ko naramdaman ang hininga nito sa akin tenga. I can't sleep. Bulong niya. Parang nagtayuan ang balahibo ko nang ibulong niya ito sa akin na merong kasamang kagat sa tip ng aking tenga. Kung hindi ka makatulog, huwag mo ko idamay. Pilit kong pinatatapang ang aking boses. Hinawakan ko kaagad ang kamay niya para alisin iyon sa dibdib ko ngunit hindi ko maalis. Ali, dibdib mo lang ang hinahawakan ko. Hayaan mo nalang nahaplusin ko ang dibdib mo. Sabi pa niya. Hindi ko nakaimik dahil sa hindi ko pag-imik ay mas lalo niyang hinaplos iyon. Hindi ko maiwasang hindi mapaungol. Dahil sa pag-ungol ko'y bigla siyang dumagan sa ibabaw ko, napalunog kaagad ako. Gusto mo rin naman ang haplos ko? Alam kong ngumingisi ito. Madilim kaya hindi ko masyadong naaninag ang kanyang muka. Namalayan ko na lang na inilapat niya na sa akin labi ang kanyang labi. I closed my eyes. He kissed me on my lips as if eagerly. We both kissed for a long time. Mas lalo ako nag-init nang maramdaman ko ang kamay niyang nasa aking katawan na humahaplos, pagapang. Ali, why am I addicted to your lips? I'm addicted to every part of your body. Bulong niya sa sandaling bitawan niyang aking labi. Hindi ako nakasagot dahil hindi ako nakasagot, muli niya na namang inangkin ang aking labi. Nasa ganoon kaming init ng tagpo nang marinig ko ang boses ni Hayden. Mama? Nalaki ang aking mata. Natigilan din si Aaron. Mama? Muli ay tawag ni Hayden. Mukhang ayaw pang umalis ni Aaron sa ibabaw ko kaya itinulak ko kaagad ito. Napaigik naman ang mokong, nauntog yata sa sahig. Bigla ako natawa. Ayaw pa kasing umalis. Mama, bakit po ang dilim? Tanong ni Hayden. Hindi kaagad ako nakasagot. Hinila ko muna ang t-shirt ko. Mabuti na lang hindi ito tinapon ni Aaron kung saan. Kaagad ko isunuot iyon at tinanap naman ang panloob ko. Nabigla na lang ako nang ihagas ni Aaron sa akin ang panty ko. Natatarantang sunuot ko iyon. Mahaba naman ang t-shirt ko kaya kahit hindi na ako mag-short. Mabuti na lang madilim dahil kung hindi baka nakita na kami ni Hayden. Wala kasi talagang patawad ang mokong na ito. Kahit nandito yung kambal ng gagapang. Kaagad akong tumayo para buksan ang ilaw. Nakaupo na sa kama si Hayden. Si Aaron naman nagkunwaring tulog. Nagkunwaring kagigising lang. Nagunat pa ng kamay. Kagat ang labi kong pinanood ang pag-unat niya. Kaagad ako lumapit kay Hayden. Mama, gusto kong magbanyo. Sabi sa akin ni Hayden. Inalalayan ko itong tumayo sa kama. Si Aaron naman nagkunwaring ngayon lang nagising at biglang tumayo at tumikhim. Sasamahan ko na si Hayden. Presenta ng mokong. Nagtagal pa nga ang tingin niya sa akin at bumaba pa iyon sa aking mga hita na nakabalandra ngayon sa kanya. Hanggang hita ko kasi ang suot kong malaking t-shirt at wala akong suot na short at ang underwear lang ang nasa panloob ko.
Muli siyang tumikim sa kanya sinamahan si Hayden palabas ng silid ko para magbanyo. Nang makabalik ay kaagad ding nahiga si Hayden. Mama, ayoko po ng madilim. Huwag niyo pa papatayin ng ilaw. Bili ni Hayden bago ito ipinikit ang mga mata. Binalingan ko si Aaron at mukhang natalo ng ilang milyon ng pagmumukha nito. Nayaga na lang ulit kami ni Aaron. Tumalikod na ulit ako sa kanya. Mabuti lang ayaw ni Aaron sa madilim kaya wala nang pag-asang makagapang pa si Aaron sa akin. Wala na siyang pagkakataon. Ilang minuto pa lang akong nakaidlip nang marinig ko naman ang boses ni Aliana. Mama? Napamulat ako at kaagad na umupo mula sa kinahihigaan. Nakaupo na sa kama si Aliana. Mama, wiwi ako. Pipikit-pikit na sabi sa akin ni Aliana. Tatayo na sana ako nang biglang may humawak sa kamay ko. Nagulat ako nang makitang gising pa pala si Aaron. Pinigilan niya akong tumayo. Ako na sasama kay Aliana. Humiga ka na lang at matulog. Sabi nito sa akin. Wala ako nagawa kundi ang pumayag na lang. Pagbalik ay kaagad din na humiga sa Aliana ngunit nag-request ito na patayin ng ilaw. Anak, hindi pwedeng patayin ng ilaw. Ayaw ni Kuya Hayden mo. Sa madilim. Sabi ko kaagad dito. Gusto ko madilim eh. Kakamot-kamot na sabi ni Aliana. Iiling-iling na tumayo si Aaron sa kanya binuhat si Hayden mula sa kama. Lilipat kami sa sala ni Hayden. Just turn off the lights if that's Aliana wants. Sad nito sa akin. Nakagat kong aking ibabang labi dahil sa sinabi niya.